Kaya tinatawag na double pay yung holiday dahil naka-compute na yan sa isang buwang sahod mo, kasama na yung holiday, kasama na yung mga public holiday na binabayaran sa sahod mo. Pero pag nag-work ka, during public holiday, meron kang additional pay. Na ang minimum dito sa additional pay is yung sahod mo sa isang buwan, i-times yan sa 26 days. So, nasa mga around 155 or 160 per day. So, 160 mga nasa 1,100 peso. So, nakadepende yan sa sahod. Yung sinasabi ko, yun yung minimum wage. Kasi yung minimum wage dito ngayon sa Hong Kong is 4,870. Yan yung computation ng holiday. Tapos, nakadepende din sa amo. Yun yung pinaka-minimum, hindi na bababa doon. Pero, pwedeng mas mataas pa doon, nakadepende kung magkano, nakadepende din kung galante yung amo nyo at kung magkano ang ibibigay niya sa'yo during mag-work ka ng holiday. Napakaganda dito viewers dahil parang halos maraming mga buwan na merong public holiday. Ngayon September. Merong dalawang public holiday sa October. Tapos, hindi ako sure sa November. Pero, sa December, meron ulit. So, yung Christmas, after Christmas, at saka 25 holiday yon, tapos pagka 26 sunod-sunod. And pinakamaraming holiday dito is New Year. Dahil pag New Year, yung holiday namin 4 days straight. O, diba? Napakaganda talaga dito sa Hong Kong. Ikaw na lang magsawa sa mga day off. During mga day off viewers is magastos din, pero masaya dahil makapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan, makikita kayo ng mga kaibigan, and at the same time, masaya din yung mga kababayan natin na mahilig mag-OT, mag-overtime. Kasi additional salary yon pag nagtatrabaho ka sa amo. Dito sa Hong Kong viewers, merong mga amo na kahit na ayaw mo, pinapakiusapan ka na mag-overtime. Meron naman na open overtime. Gaya sa akin, open overtime na tinatawag is pwede kang mag-work during Sunday. Hindi naman nila mandatory o compulsory na mag-work ka. Nasa sayo kung gusto mong mag-work. Pwede din hindi. At saka, meron din mga amo na hindi ka talaga pinag-work. Ayaw talaga nilang mag-work during Sunday kasi ayaw nilang magbayad ng additional. Tapos may mga amo naman na kahit ayaw mong mag-work, pinakiusapan ka. At meron din mga ibang amo na mautak na instead na yung day off mo is international siya, kung tinatawag pa iba-ibang araw, hindi isang araw lang. Kunyari hindi Sunday lang every Sunday, kundi kung may party sila sa Sunday, so i-move yung i-move yung day off mo, sabihin na sa Monday ka na lang mag-off or Tuesday, mga ganon. Pero nakadepende yun sa setup. So isa yun sa mga pinakamaganda dito sa Hong Kong na magtrabaho bilang mga katulong, dahil marami talaga tayong time magpahinga. Kasi yung off natin is mandatory weekly. So, bakit palagi sinasabi dito na mandatory? Dahil yung dito sa Hong Kong viewers is bawal si employer hindi magpa-day off sa'yo. So, pwede silang makasuhan at magmulta ng malaking halaga. At saka, sinusunod talaga yan dito sa Hong Kong. Hindi kagaya sa Middle East na even na nakasulat sa kontrata na meron kayong day off, in actual, hindi kayo pinagpa-day off. Dito talaga, bawal talaga yung viewers. Pwede kang magsumbong, ang dami mong pwede pagsumbungan, pwede kang tumawag sa at ka talaga, naa-actionan yung mga complaint mo. Hindi kagaya sa atin, hindi kagaya sa Middle East talaga na hindi sila sumusunod sa batas. Dito talaga, pantay ang batas. Residents, mga foreign workers, mga ganon. So, fair yung batas dito. At saka, iwan ko sa ibang lugar, pero parang sa tingin ko talaga Hong Kong talaga yung pinakamaganda sa bilang domestic helper, dahil nga sa mga pribilehiyo na binibigay ng government, and then sa security na din. Hindi ko alam sa Singapore kung meron silang weekly off, pero meron akong kakilala doon na
kung kailan na magsabi yung amo niya na mag-day off siya. Hindi kagaya dito sa Hong Kong na weekly talaga nagdi-day off. Pero marami din tayo mga kababayan na hindi nagdi-day off dito. Mas pinipili nila magtrabaho kaysa lumalabas. Kasi nga, mas magastos din naman ang lumalabas. Sa akin kasi, iba yung mindset ko, viewers. Kailangan kong bigyan yung sarili ko ng isang araw. Kasi yun yung parang reward ko sa self ko. Sa 6 days na nagtatrabaho ako, kailangan kong mag-reward sa self ko ng isang araw para makapagpahinga. Pero meron naman tayong mga ibang na lalo na galing sa Middle East, nasasanay din sila na walang day off. Ilang buwan talaga hindi lumalabas. Lumalabas lang talaga sila pag nagpapadala ng pera. Pero nakadepende naman yan sa inyo kung kaya nyo naman at kung easy lang naman yung work nyo. Nakadepende talaga sa inyo at saka nakadepende sa amo. So, I hope you enjoyed this video. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At naghahanap kayo or nagbabala kayo mag-apply Hong Kong, mag-Hong Kong na kayo para marami tayo dito. Everywhere talaga may nakikita ka ditong Pinay, lalo na pag Sunday. Dito sa aming bahay, napakaraming Pinay na dumadaan dyan. Hindi na nga kayo nagpapansinan. So, pag dito sa abroad talaga nakadepende naman talaga pag, hindi na nagpapansinan, lalo na yung mga Pinoy na matagal na dito sa abroad, wala na, hindi na nagpapansinan. Kumbaga, yung mga namamansin, yun yung mga bago. Kasi pag bago ka pa lang sa abroad, friendly ka, lagi kang, uy, kamusta dyan? Kamusta yung amo mo? Ganito. Pero yung mga luma, wala na, hindi ka na pinapansin. So, ganun lang din ako. Pag may nakikita akong Pinay na dumadaan dito, pag natingin sa akin at medyo nagsmile, smile din ako. Pag natingin sa akin na walang hindi nagsasmile, hindi na din ako nagsasmile. Kasi mostly talaga yung may mga edad na yung, so naisip ko, baka matagalan sila dito. Ganun. So, ganyan talaga ang buhay. Kung ayaw may kapag-friend sa atin, hindi din natin i-friend. So, yun lang. Thank you.